Tara mga pare ko, ilagyan po natin ng Bluetooth wireless receiver tong ating lumang audio system. Ikaw din po ba may ganitong klaseng lumang audio system na walang Bluetooth? So wag po tayo magalala dahil pwede po nating i-upgrade to at lagyan po natin siya ng Bluetooth wireless receiver. So ito, nabili po natin sa online store at nagkakahalaga lang po to ng 130 pesos. At ito po ay ikakabit natin dito sa ating audio system na walang Bluetooth at para magkaroon po siya. Kasi napaka-hassle free nga naman kung gaganon ka na lamang sa inyong cellphone at hindi ka na magda-download ng mga music sa USB. O kaya naman to cellphone nyo ay isasaksak nyo sa kanyang auxiliary. Kaya nga lang po is hindi po siya hassle free dahil meron po kayong cordon at hindi po kayo makakalayo sa inyong speaker at mababatak po yan. Kaya mas maganda po talaga ito ang ating gagamitin dahil ito po ay wireless na. Kaya kung saan man po kayo pumunta pwede nyo pong bitbitin itong inyong cellphone at makakapagpatugtog na po kayo ng gusto nyong music. Pero bago po kayo mamili, ay review muna po natin. Baka palpak po to ay masayang lang po yung inyong pera. So ito nga po mga pare ko, yung desktop wireless receiver na may Bluetooth 5.3. At ito po yung kanyang specification sa likod. At sabi niya po dito is support equipment, support to mobile phones to connect. Bluetooth version is 5.3. Output interface is 3.5mm stereo, RAC left and right channel. Then function introduction, support Bluetooth, UDES, hands-free, call, NFC connection, then etc. And then nakalagay dito, siya daw po ay made in China. So ito po yung kanyang connection, no? At ito po yung ating gagawin mamaya. Then sa loob naman po ng kanyang box is ito po yung ating makukuha. Unang-una nga po dyan, sabi niya nga tama po, ito po yung isang connection niya, naka-cable. At ito po ang isasaksak natin sa ating audio system. Then syempre itong kabila ay dito sa ating receiver. Then isa pang cable, ganoon naman po. Kung ganito po yung saksakan nyo sa inyong audio system, ito po ang kailangan yung cable. Then lastly, ito yung kanyang power supply. So type C na po yung kanyang USB cable. Then ito na yung ating receiver. So you know, material niya is pure plastic. At kung makikita nyo, meron po siya dito na USB connection. At ito po yung saksakan niya nito. Yan. At meron din po siyang ganito. So dual siya, pwede siyang ganito. So output to at pwede din po siyang ganito. Depende lang po sa inyong cable. Red sa red and white sa white. Then syempre itong ating power supply na type C, yung kanyang USB cable. Then ito po ang isasaksak natin sa ating cellphone charger, which is 5 volts po yung power supply nito. Sa kanyang ibabaw naman ay meron po siyang push button dito. Dito sa kaliwa ay meron negative sign at sa kanan naman ay meron positive sign. Obviously naman po ito ay volume button, bawas at dagdag ng volume. At sa gitna naman ay meron play at pause button. So self-explanatory naman at napakadali naman pong intindihin yung mga component nitong ating Bluetooth receiver. At kung nakukulangan pa po kayo, ito pwede nyo basahin yung kanyang manual. At para maikunik naman po natin to sa ating audio system, ito po yung kanyang audio out. So dalawa po yan, mamili lang po kayo dyan kung ano po yung inyong gagamitin. Dahil yung aking audio system ganito po yung i-connect niya sa likod. So ito na po yung ating gagamitin na connection. Ito. So ito muna po maliit ay dito. At ito naman po dalawa ay sa likod po ng aking audio system. So pula sa pula at puti naman sa puti. So left and right po yan, no? Then dito naman po sa atin na receiver lagyan po natin siya ng power supply. At yung power supply po nito ito yung ating gagamitin na cable, type C USB cable. Yun. Then siyempre sa dulo nito ay sasaksak po natin yung ating power supply na cellphone charger. Yan. So sasaksak na po natin to sa outlet.
pagsaksak po ng ating power supply, ito, umilaw na po yung kulay blue at red nitong ating Bluetooth receiver. So, ibig sabihin, meron na po itong Bluetooth. Tingnan po natin sa ating cellphone. Ito mga pare ko, yung kanyang Bluetooth YQ-87 NFC. So, pinutin lang po natin yan. Connected. Di po ba? Nag-connect na po. Then, pwede na po tayo magpatugtog ng ating music. So, bahala na po kayo kung ano po yung inyong source. So, kukuha po ako ng source na wala pong copyright kasi mabablock po itong ating YouTube channel. Disconnected. So mga pare ko, pasensya na po kayo at hindi po tayo nagpatugtog dahil medyo natatakot po tayo na makapiright po at mablock po itong ating channel dahil napakipit po kayo sa YouTube, lalo na po sa mga music. Pero working po itong Bluetooth wireless receiver na to at talaga naman pong malayo po yung inabot niya at almost nasa 10 meters nga po. Kaya masasabi ko po rito ay goods na goods po siya nabilin at gamitin at manalangin lang po tayo na hindi po siya basta-basta agad masisira. Pero I think naman is matagal din po to tulad po nitong ating radyo. Kung hindi nyo po naitatanong, ito po ay nasa 15 taon na po yung tanda nito at ito po ay made in China din. Pero tumagal po siya. So mga pare ko, dito po yung review natin dito sa ating desktop wireless receiver na nabili po natin sa halagang 130 pesos. So